Kung naghahanap po kayo ng pinakamalakas sa gaming phone dito po sa mga mid-range na mga smartphone, hitting ito na po yung number 1 na may recommend ko po sa inyo ngayon. Dahil naka-max out na po yung kanyang specs para po sa isang gaming phone ngayon. And yet guys, napakamura din po nung kanyang presyo. Nung unang lumabas po yung smartphone na to guys, medyo mahal pa po yung presyo niya na nasa kulang 25,000. Pero after lang po ng ilang weeks, grabe guys, ito na po ang pinakamalakas sa smartphone ngayon na mabibili natin sa kulang 20,000 lang po na presyo. Alam ko guys, medyo mahal pa nga rin po ang kulang 20,000 na presyo para po sa isang smartphone. Pero guys, kung pinakamalakas sa smartphone po ang hinahanap natin, para nga po sa may ganyang presyo, ito na po ang pinakamagandang may recommend ko sa inyo ngayon. Dito lang po natin yan makukuha kay Redmi Turbo 5 Max. And for this video guys, tingnan po natin kung gaano ba ka-turbo ang performance niya at kung gaano ba ka-max ang 9,000 mAh siya battery sa may non-stop gaming test. Warm up po muna tayo sa may Mobile Legends. 3 hours po na non-stop sa kanya. 19% lang po yung nabawas sa may battery habang naka-mobile data. Basic na po ang Mobile Legends dito guys. Kahit nga mga G100 ng mga smartphone, hindi na po nahihirapan sa may Mobile Legends ngayon. Pero guys, grabe ang temperature na nakuha natin sa kanya. Umabot lang po siya ng 38 degrees Celsius. Napakalaking improvement niyan compare po sa may last year model na Turbo 4 Pro na nasa kulang 45 degrees Celsius po yung temperature niya noong unang labas. Pero ngayon guys, maganda na po ang temperature na naibibigay ng Turbo 4 Pro ngayon. Till medyo optimized na nga po siya. Pero dito nga po sa may bagong Turbo 5 Max, maganda po yung thermal natin sa may Mobile Legends. At the same time, malakas din po yung performance niya. Dito po sa may built-in design niya, alam niyo na po ito guys, meron po siyang aluminum frame, naka-frosted glass back. Then syempre, pinakamagandang display para nga din po sa may less than 20,000 ngayon. Wala pong bagong smartphone sa may ganitong presyo ngayon guys na meron ganyang klase ng combination ng specs na nandito nga po sa may Turbo 5 Max. 120Hz sa refresh rate, naka Dolby Vision, HDR10+, HDR BBID at 6.83 inches na meron pong 1.5K resolution. Grabe guys, kung titingnan pa lang po tayo ng panlabas na kaanyoan niya, talaga napaka-solid po agad niya. Talagang flagship pills po ang smartphone po na to para lang po sa may mid-range na presyo. Dito naman po sa may Delta Force, finally meron na nga rin po siyang available na max graphics sa kanya pero sa may 60 FPS sa gameplay pa rin. Siguro guys yung max graphics po sa yung 60 FPS sa gameplay, baka medyo hindi nyo yan ma-appreciate. Pero guys, pagka nilagay nyo nga po siya sa may HD at 120 FPS sa gameplay, grabe yan guys, napakasarap po niyang laruin. Itong Delta Force nga po. Alam ko kaya rin naman ibigay guys ng ibang mga gaming po yung ganyang klase ng performance nga tulad nga po ng ibang mga na-review natin. Ang problema lang po ng ibang mga gaming po ngayon medyo mahal pa nga po sila na nasa higit 20k pa or kulang 25k yung presyo. Pero dito nga po kay Turbo 5 Max, kaya niya rin po maibigay yung ganyang klase ng performance pero sa mas murang presyo. Basic na to guys, hindi na po mahihirapan dito yan. Mababa lang po yung temperature na makukuha natin sa kanya. At nabawasan po siya guys ng 26% sa may battery niya. Malakas talaga makaloobat guys ang mataas na graphics or mataas na refresh rate. Dito nga po sa may Delta Force. Pero at least guys, mag-enjoy po kayo talaga dito. May bibigay po niya yung performance po na ginugusto nyo. Huwag po kayong malilito sa may processor nga po ng smartphone na to na meron pong Dimensity 9500S. Guys, iba po ang Dimensity 9500, yung walang S. Yung mga nakikita po natin sa ibang mga flagship po ng mga smartphone. Then ito pong processor ng Redmi Turbo 5 Max is rename version lang po siya ng processor po nitong si OnePlus Ace 5 Ultra. Dahil ang processor po nito is meron po siyang Dimensity 9400 Plus. Guys, isang processor lang po yung ginamit sa dalawang smartphone na to. Pero dahil nga po 2026 na, mahal po ito guys ng unang labas niya. Pero syempre mura na to ngayon. At yun nga po 2026, ito na po ang bagong processor nga po sa mga mid-range na mga processor, dito nga po nila MediaTek. Unlike nga po sa ginagawa po ni Snapdragon, dito nga po sa mga gaming na mga processor nila. Like po ng Snapdragon 8 Elite. Guys, iba po, ang Snapdragon 8 Gen 5 sa may Snapdragon 8 Elite, kahit po medyo magkamukha po sila ng performance at medyo magkahawig nga po sila ng Antutu score. Hindi guys, ang Snapdragon 8 Elite is mas superior po iyon compare po sa may Snapdragon 8 Gen 5. Pero dito nga po kay MediaTek guys, iba po yung ginawa niya. Kung ano po yung flagship na performance, yung flagship po na processor ng last year, yan din po yung magiging performance nga po at magiging processor
ng 2026. Kumbaga, pangalan lang po yung binago sa kanya. Next game po tayo sa may Legend of Ymir. 3 hours na non-stop din po yung ginawa namin sa kanya. Same po na sa may Mobile Legends kanina. Para makita natin kung uusok ba ang Turbo 5 Max dito nga po sa may game na yan. Dahil napansin ko lang po sa ibang mga game po na mga sinubukan ko, tila po yata malakas makainit kayo ng game na to. Compare nga po nung unang lumabas yan. Dahil nga po para sa may non-stop na 3 hours sa kanya, umabot po siya guys ng 52 degrees Celsius sa may temperature niya. Mainit yan guys. Compare po sa ibang games na sinubukan natin ngayon. Guys, medyo nakakapagtaka po yan. Dahil yung ilang mga gaming phone po na mga sinubukan ko nito mga nakaraang buwan, malamig po yung mga nakukuha nating thermal sa kanya. Kahit mga flagship po sila. Then dito nga po bigla-bigla sa may Turbo 5 Max, napakainit po ng thermal na nakuha ko sa kanya ngayon guys. At para malaman natin guys kung saan ba yung nagmumula, kung ano ba yung nagkakos ng problema, kinompare ko po siya guys sa ibang Snapdragon ng mga processor. Kung ganito rin ba yung makukuha ating temperature sa kanya. Ito po guys yung resulta na nakuha natin. Kung papansinin nyo po, mas malamig po yung naging resulta ni 8 Elite saka po ni 8 Gen 5. Compare nga po sa may processor po ni Dimensity. Sa tingin ko, ang isang dahilan po dyan is dahil bagong game nga lang po ang Legend of Ymir. I think kailangan pa po yun ng optimization dito sa mga Dimensity ng mga processor para mag-run po siya ng smooth. I mean, hindi po tayo makakuha ng mainit na temperature. Dahil kung naaalala nyo po guys, yung naging review po natin sa may Poco M8 5G. Meron po siyang Snapdragon 6 Gen 3 na processor. Mas mahina siya sa may processor po nitong si Infinix Note Edge. Meron po siyang Dimensity 7100. Pero guys, yung performance po na nakuha natin is mas smooth po dito sa may Snapdragon compare po kay Dimensity. Pero guys, mas malakas po ito ng konti. Medyo mahina to. Hindi naman to the point guys na mahina siya. Ang ibig ko lang pong sabihin, malakas lang po ito ng konti. Pero guys, yung performance po nila, pag sinubukan nyo po, yung Legend of Ymir is mas smooth po dito sa may Snapdragon. Compare nga po dito kay Dimensity. Pero kita nyo naman kung sa ibang games nga natin siya susubukan itong Dimensity, grabe po yung performance na makukuha natin. Kaya po sa may 3 hours na non-stop gaming sa kanya, is laging 23% po yung kanyang battery mula sa may 55% kanina. Kaya kung sakaling hindi ka naman naglalaro ng Legend of Ymir, hindi na po big deal yan. At sigurado naman after lang po ng ilang updates, baka maging optimized na nga rin po yung game niya sa mga Dimensity ng mga processor. Ito pa guys yung isang pruweba kung bakit kailangan po ng optimization ng Legend of Ymir sa mga ibang processor nga po. Dito po sa may Rarewin Smith. Ito guys, mas mataas po ang graphics ito sa may Legend of Ymir. Napakaganda po ng graphics niya. And yet guys, mas malamig po yung thermal na nakuha ko sa kanya. Di hamak na mas mataas po ang graphics ito. At di hamak po na mas detailed siya. Pero guys, mas malamig po yung thermal niya. Compare nga po dyan kay Legend of Ymir. Kaya naging total hours nga po natin dito po sa may non-stop gaming sa may Turbo 5 Max mula 100% hanggang kulang almost 10%. Isinabot po siya guys ng 8 hours. I think hindi na po masama yan. Dahil magbabago-bago pa yan guys. Pwede pa siyang umabot ng 9 hours. Pwede pa siyang umabot ng 10 hours. Depende nga pa sa games na nilalaro natin. Sadyang uminitan po siya ng sobra. Diyan nga po sa may Legend of Ymir. Kaya malaki rin po yung nabawas sa kanyang battery. Pero guys, so ang gagawin po natin dito is direct yung 6 hours po na Mobile Legends. Katulad po ng ginawa natin sa ibang gaming phone. Guys, siguradong sisiyo po dito ang kulang 9 hours or kulang 10 hours po na non-stop gaming sa kanya. Kaya para sa akin guys, talagang legit din po talagang 9,000 mAh battery kung talagang wala kayong sawa mag-games. Ang kaso lang guys, still wala pa nga rin po siyang bypass charging. Ito nga pong si Redmi. Pero para sa akin, di naman na kakulangan yan yung bypass charging. Dahil nga po, mataas naman yung kanyang battery. Kung makukulangan ka pa sa 8 hours, kung makukulangan ka pa sa 9 hours, guys, ipahinga mo naman yung mata mo. Sinubukan ko nga rin po pala guys yung battery drain test sa kanya. Inabot po siya guys ng kulang 23 hours. Para po sa may 9,000 mAh battery niya. Still, hindi pa rin talaga natatalo si OnePlus 15 na meron pong 7,300 mAh battery lang. Pero inabot po siya ng 28 hours. Still guys, optimization is the key pa rin. Nag-try din po ako guys ng PC emulator sa kanya para makita natin kung pwede na ba dito yan. Eto guys, mukhang supported na rin po ang ibang game sa kanya dito nga po sa may Dimensity. Malaking improvement na to guys compare po sa may last year. I hope magtuloy-tuloy pa to dahil marami nga po sa atin na Snapdragon pa rin ang preferred dahil nga po sa may emulator. Which is Snapdragon pa rin naman guys talagang advisable kung emulator nga po yung gagawin natin.
Pero kung hindi ka naman nag-emulator, I think okay lang naman yan. Pero at least nga po meron po siyang improvement itong mga Dimensity pagdating nga po sa may emulator. Saka sa mga naka-Redmi Turbo 4 Pro dyan, I suggest guys wag po muna kayo magpapalit dito kung sakaling medyo galit ka sa may pera mo at medyo nalalakihan nga po kayo sa may battery niya at nagagandahan po kayo sa may performance niya. Dahil kung Call of Duty Mobile lang naman yung nilalaro nyo, ML lang or mga basic games lang, guys hindi nyo po masusulit yung performance itong processor niya. Mas okay po mag-stick muna tayo sa may Redmi Turbo 4 Pro. Isipin mo flagship na processor, premium na build quality, almost perfect na display, napakalaking battery na meron 9,000 mAh nga. Para lang po sa may less than 20,000 ngayon. Grabe ito guys. Ito na ang number 1 na may re-recommend ko po sa inyo. Kung kulang 20k nga po ang budget nyo para po sa isang gaming phone ngayon. Pero syempre guys, China ROM nga po itong sa Redmi Turbo 5 Max. Pero kung sakaling ayaw nyo nga po ng China ROM, hintayin nyo lang po yung magiging global version nga po ng smartphone na yan. Yan po guys, ang Poco X8 Pro Max. Pero syempre guys, may konting downgrade po sa kanya dahil medyo mas maliit po yung battery niya at medyo marami nga pong bloatware na naka-install sa kanya. Unlike po dito, mas malaki yung battery tapos walang bloatware po na naka-install at walang ads na lumalabas. Unlike po sa Poco ng mga smartphone or kay Redmi na meron pong ads na lumalabas. Meron po tayong link dyan sa may baba kung sakaling gusto nyo pong umorder ng smartphone na to. Palike na lang po guys yung video natin kung sakaling nakatulong po sa inyo. Yun lang po guys. Thanks for watching.